Pambansang loyalista, dito mo makikita. Pambansang loyalista, dito makikita ang totoong balita. 1, 2, 3, Pambansang loyalista, ito ang the best. Pinalaki mo lang istorya kasi nga ang nagsalita sa iyo niyan ay ang dating Pangulo na kinasusuklaman kayo at kinasusuklaman mo rin kasi pinagtitegi ang mga kasamahan ninyo. Masayang araw po, mga ka-PL. Eto na. Nagsalita na po si Congressman Paulo Duterte. Hindi na po nakapagpigil. Pinagtanggol niya na po ang kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Katulad po ng ginawang pagtatanggol ni Tatay Digong kay BP Sara. At katulad din po na ginagawang pagtatanggol ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang ama at ina na hanggang ngayon binabanatan pa rin po ng mga kritiko. Para sa akin, natural lang naman po siguro, mga ka-PL, na ipagtanggol mo ang mahal mo sa buhay. Di ho ba? Ito po ang naging pahayag ni Pulong Duterte. Basahin ko lang po, pero bago ko po simulan, makikisuyo sa mga hindi pa po nakasubscribe. Baka naman po. At pakiclick na rin ang notification bell para updated sa lahat ng upload. At huwag nyo rin pong kalimutan, palike na rin po sa video. Maraming salamat. Makikisuyo. Ayan ha. Statement of Representative Paulo Duterte on Representative Franz Castro complaint versus PRRD. Ayan. Mula po ito kay MJ Kiambao, mga ka-PL. PRRD pa rin po ang kanyang tawag sa dating Pangulo. We all have the right to file a complaint against anyone in court. Correct. Kahit sino. Pwede kayong maghabla. But public servant should not be onion-skinned, and should not make use of this right as a tool to silence critics. Balat sibuyas ka pala. Franz Castro Nakakahiya naman po. Public servant kayo tapos balat sibuyas po kayo, ma'am. Paano kung 1,000 katao ang nagsabi nun sa'yo na papatayin kita? Franz Castro. Lahat sila, ididemanda mo. Public servant. Yan yun. Hindi ka nga idemanda ng mga magulang na naulila sa mga anak nila na di umano'y nirecruit ninyo. Nawalay sa kanilang pamilya at dinala ninyo doon sa bundok. Hindi nga kayo dinimanda Iba nga nagkandamatay na Hindi pa rin kayo dinimanda. Samantalang yung nagsabi lang ang dating Pangulo na papatayin ka. Pwedeng hindi naman totoo yun. Nagdemanda ka na agad. Napakababaw nyo po. Balat sibuyas nga kayo. Eto pa. The former president has received much harsher and humiliating criticism in the past but never filed a case against anyone. Pero hindi magkaiba kasi sila si Franz balat sibuyas, si PRRD hindi naman balat sibuyas. Kaya wala siyang inihabla. At hindi naman mapurol ang pag-iisip ng dating Pangulo na itong si Franz, mapurol man po yung utak niyan. As a public servants, we all are under scrutiny by the Filipino people. Di ba? If the former president has said something that
threatened her, then maybe she should come out clean. Ayan. Di yung nagtatago tayo sa likod ng so-called right na ito. As a congressman myself, sabi po ni Pulong, madami din akong alam sa mga makakaliwang mga party list representatives. Sino-sino po yun sila, Sir Pulong? Sana po pinangalanan ninyo para masaya. Hindi nyo kaya, o sige, ako na lang magpapangalan sa kanila. Ha? Balat sibuyas pa man din yung mga yan. O sige, si si Raulo. Sino pa? O si rin niya, si Franz. Si Brosas, o yan. Red tagging to. O tarakis. Ito pa, o. Tigilan na lang natin ang kadramahan at pagpapamedya. Baka kailangan niya ng media, Sir Pulong, kasi pagka natapos ang termino nila, plano ulit tumakbo at gustong manalo. Kaya eto, parang nagpabiktim ang dating. Dinamanda niya talaga ang dating Pangulo para makakakuha po ng simpatya. Nagtataka po ako, mga ka-PL. Kung magbabasa po kayo sa comment section itong binabasa ko, abay, napakarami pong naawa kay Franz Castro. Ang tatanga. Naaawa kayo sa taong ito na notadong makakaliwang grupo? Abay, parang sinasabi ho ninyo na sumasang-ayon kami na i-recruit nila yung anak namin, ganon. Sila pa nga dapat idemanda dahil napakaraming kabataan ang nare-recruit nila, nadadala nila doon sa bundok, hindi na po nakakauwi sa pamilya. Halimbawa kayo, ina ka or magulang ka, na-recruit ang anak mo nitong mga ito, matutuwa ka? Wala na sa'yo ang anak mo, ilang taon na, matutuwa ka? Diba? Natuwa pa kayo sa ginawa ng babaeng ito? Ito po ang sinabi ni Franz Castro, mga ka-PL. Pabiktim nga. Dati, ang sinasabi ng mga Duterte na kapag may ginawa silang masama, kasuhan daw sila. Okay. Takto. Tama yung sinabi mo, Franz. Pag may ginawa na ba sa'yo? Kasi sa pagkakaalam ko, magkaiba yung ginawa na o nagawa na sa sinasabi pa lang. Katulad ng pangarap ni Pangulong Bongbong Marcos, pangarap ko na maging 20 pesos na lang ang bigas. Pangarap pa lang yon. Pero nangyari na ba? Naging 20 pesos na ba ang kada kilo ng bigas? Diba hindi pa? Ito din yon. Yung sinabi ng matanda, hindi pa ginagawa, hindi pa nagagawa. Eto. Pag sinabi ko, babatuhin kita nito Sinabi ko pa lang na babatuhin lang kita, pero hindi pa kita binabato. Hindi pa tumatama sa ulo mo to. Bobo ka lang Huwag mong pairalin yung kabobohan mo, Franz Castro. Anak ka ng patola ka talaga, ito pa. Ngayong kinasuhan naman ay aatakihin ang biktima. Biktima! May ginawa na ba sa'yo para masabi mong biktima ka? Kung talagang meron ng nagtangka sa buhay mo, tinambangan ka na, niratrat na ng syempre barel yung sasakyan mo, biktima ka na niyan.
Nakakalakwatsa ka po. Nagtahimik ang buhay mo. Nakakarating ka kung saan saan na wala mang humaharang sa'yo at may nakatutok na patalim o baril. Hindi pa ho kayo biktima. Ha? Natatakot ka lang siguro na baka yung mga ginawa ninyo sa ibang tao maranasan ninyo. Ganon yon. Ha? Natatakot kayo na balikan kayo ng karma? Hoy, may dadating na karma sa'yo, Inday. Ha? Hindi pa ngayon. Ha? Hindi pa ngayon. At tandaan mo, lalalim pa itong mga sagutan ninyo ng dating Pangulo. Oh, lalalim pa ito. Tandaan mo, hindi ka biktima at wala pang ginagawa sa'yo. Nagsalita pa lang ang dating Pangulo, kahit sinong tao. Pwedeng magsabi sa'yo na, Franz, papatayin kita. Oh, kahit kami, kahit sino. Ginawa mo lang big deal, pinalaki mo lang istorya kasi nga, ang nagsalita sa'yo niyan ay ang dating Pangulo na kinasusuklaman kayo at kinasusuklaman mo rin kasi pinagtitegi ang mga kasamahan ninyo. Yun. Okay? Ano po masasabi nyo, mga ka-PN? Paki-comment na lang po. Hanggang dito lang tayo. Maraming salamat po sa inyo lahat. Mag-iingat kayo lagi. Be blessed.